Sa ibang balita, unang batch ng Filipino peacekeepers na nasangkot sa standoff sa mga rebelding Syrians sa Golan Heights nakatakdang dumating sa bansa ngayong araw. Ang buong ulat ihatid sa atin ang aming kasamang si Benj Bondok live via phone patch. Benj, magandang hapon sa iyo. JC, dumating ngayong gabi dito sa Villamor Air Base sa Pasay City ang unang batch ng mga sundalong nagsilbing peacekeepers ng United Nations sa Golan Heights sa gitnang silangan. 244 mula sa kabuuang 39 na sundalo ang kasama sa unang batch ng mga Pinoy UN peacekeepers ang nagbalik sa bansa kasunod ng opisyal na pagtatapos ng kanilang tour of duty bilang UN peacekeepers sa naturang rehiyon. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang at ng iba pang mataas opisyal ng AFP ang isang hero's welcome para sa mga magigiting na Pinoy peacekeepers. Pagdating nila ay nakatakdang sumailalim sa medical examination ang mga Pinoy peacekeepers sa ngayon nga nakarating na sila dito sa ating o nakabalik na sila dito sa ating bansa. Bukod sa welcome ceremonies ngayong araw, nakatakda ring nag-courtesy call sa susunod na linggo ang mga Pinoy UN peacekeepers kay Pangulong Aquino at sa Kongreso. Bukod dito, isang motorcade rin ang inihahanda para sa kanilang pagbabalik. Nagkaloob rin ng munting regalo ang Duty Free Philippines para sa mga bayaning sundalo bilang pagkilala sa kanilang itinamalas na katapangan. Samantala sa linggo, Setyembre 21 naman nakatakdang dumating ang ikalawang batch o ang natitirang 85 Pinoy peacekeepers. Natatanda ang naka-encuentro ng mga Pinoy peacekeepers sa isang stand-off ang ilang rebelding Syrian na lumusob sa kanilang kampo sa position 68 at 69 sa Golan Heights. Dito ay pinamalas ng ating mga sundalo ang kahanga-hangang katapangan sa pamamagitan ng hindi pagsuko ng kanilang mga armas sa mga rebelde at nalusutan nila ang mga ito na ng hostage sa 45 Fijian peacekeepers sa tinaguriang The Great Escape nitong Agosto at 30. Yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Villamor Air Base sa lungsod ng Pasay para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.